I still struggle in lust. I think I'm not true reborn Christian. What a heart. The fact na sinasabi mo yan and you are worried shows that you have pure heart for God. So stop beating yourself with shame and guilt. Kasi that's an attack from the enemy. Yan ang gusto mangyari ni Satan. Na makaramdam tayo ng guilt and shame to the point na magdadoubt ka na sa faith mo. Magdadoubt ka na sa salvation mo. Magdadoubt ka na kung totoo ka bang believer or follower of Jesus. Yan ang gusto niyang mangyari. No? Ito tandaan mo. Hindi lang ikaw nag-i-struggle dyan. Lust is a big problem for all people. Kasi isa to sa pinakamalakas na temptation ng sinful nature natin. Stop doubting. Your identity is in Christ Jesus. So once you accept Him as Lord and Savior and receive the Holy Spirit, you are not slave of sin anymore, but a slave of righteousness. Pero hindi ibig sabihin nun na dapat maging perfecto ka na at hindi ka na magkasala. Because that is impossible. Okay? We will still fall short dahil nandito pa tayo sa flesh natin, sa sinful nature natin. Ito ang kailangan mong tandaan. There's a war going on at matatapos lang yung war na yan kapag namatay ka. That's war between your spirit and flesh. May sinful nature tayo eh. Yung flesh natin, ang gusto lagi nito, i-oppose si God. Habang yung spirit natin is, ang gusto niyan lagi is to obey God. So yung dalawang yan, naglalaban lagi yan. Diba? Kaya nga sabi ni Paul sa Romans chapter 7, no? Sabi niya, I don't really understand myself. For I want to do what is right. But I don't do it. Instead, I do what I hate. But if I know that what I am doing is wrong, this shows that I agree that the law is good. So I am not the one doing wrong. It is sin living in me that does it. And I know that nothing good lives in me. That is in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. But if I do what I don't want to do, I am not really the one doing wrong. It is sin living in me that does it. Kita niyo yun? Kasi may mga bagay na ayaw nating gawin, pero nagagawa pa din natin. Diba minsan na ano pa tayo, ay ano ba yan Lord, nagawa ko na naman. What's wrong with me? Ano ba, hipokrito ba ako? Nagsimba-simba pa ako, nagbabasa pa ako ng Bible, pero nagawa ko na naman tong maling to. Kasi yan na yung conviction sa atin ng Holy Spirit. Kasi kapag nakakagawa tayo ng mali, meron nang nagko-convict sa atin. Diba, ayan yung sasabi nga ni Paul, oh, gusto ko gawin yung tama, pero hindi ko magawa. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. Pero kapag ginagawa ko yon, hindi na ako yung gumagawa ng mali, but the sin that lives in me. Yun yung sinful nature natin. Kasi nga yung sinful nature natin, ang gusto lang niyan is to oppose God. No? That's why the Bible said we need to deny ourselves every day. And yung sanctification process kasi natin, it's a lifetime process. So hindi yan overnight. So don't beat yourself up with shame and guilt to the point na nagda-doubt ka na sa salvation mo, sa faith mo. Okay? That's an attack from the enemy. Surrender your life to Jesus. Deeper your relationship with Jesus by reading His words every day. And unti-unti, babaguhin tayo ng Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos. He is the author and the finisher of our faith.